Sa bayan ng Rodriguez, bihira ang pangakong natutupad. Kaya naman, nang nangako si Mayor Sebastian ng isang ospital para sa bayan, tila muling nabuhay ang pag-asa ng mga tao. Isang modernong pasilidad na hindi na kailangang lakbayin pa ang kalapit lungsod kung may emergency. Kailangan lang, manalo ako ulit, ani ng mayor habang namimigay ng damit na may kanyang pangalan. Kapag ako'y nanalo, asahan ninyong bukas ay simula na ng konstruksyon. Tuwang-tuwa ang mga residente. Para sa kanila, ito na ang sagot sa kanilang matagal ng pangarap. Araw bago ang halalan, isang kakaibang galaw ang ginawa ng kampo ni Mayor. Hindi ito kampanya. Ito'y lagayan. 2,000 kada ulo. Sapat na para mapalitan ang prinsipyo ng marami. Sa mga palengke, eskinita, at tricycle terminal, laganap ang bulungan. May dala na sikap. Kunin mo na, sayang. Isa-isang nalagyan ang mga botante. Masaya ang karamihan. Pera ay pera, ika nga nila. Ngunit may iilan pa ring hindi natitinag. Isa na rito si Arturo, isang tahimik, simpleng sapatero sa gilid ng plaza. Ang boto ay dangal, aniya. Hindi to nabibili. Dumating ang araw ng botohan. Marami ang tila sumunod lang sa agos, habang si Arturo ay tahimik na bumoto ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi siya nag-ingay. Hindi siya nagpakitang tao. Matapos ang bilangan, nanalo si Mayor Sebastian. Masaya ang lahat. Muli nilang binati ang mayor. Nagpa-picture. Nagbunyi. Ngunit kinabukasan, sa harap ng munisipyo, may pahayag ang mayor na yumanig sa buong bayan. Pasensya na, mga kababayan. Hindi na matutuloy ang ospital. Binayaran ko na kayo. Wala na kayong karapatang magreklamo. Nagpanting ang tainga ng marami. Umalo ng galit, ngunit mabilis ring nawala, tila nabusalan ng sariling kasalanan. Maliban kay Arturo. Tumayo si Arturo sa plaza. Wala siyang megaphone, wala siyang banner. Ngunit maririnig ang tinig niya. Hindi ako nabayaran. Tumanggi ako. Kaya may karapatan akong magtanong bakit mo tinatalikuran ang ipinangako mo sa amin. Nang marinig ng mayor ang kanyang pangalan, tila nagdilim ang mundo nito. Ikaw lang pala ang nagmamalinis, singgal ng mayor. Sige, ipatikim natin sa kanya ang parusa ng matitigas ang ulo. Gabi, umuulan. Pauwi na si Arturo mula sa pagawaan nang salubungin siya ng 3 lalaking nakaitim. Mabilis, walang tanong. Sapak, sipa, hampas ng bakal. Tigilan mo ang kakapalan mo, Arturo, bulong ng isa bago ito tumakas sa dilim. Duguan, halos di na makatayo si Arturo. Ngunit ang mga mata niya, nanlilisik na. Para bang may muling nabuhay sa loob niya. Isang sigaw mula sa kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, walang nakakaalam kung nasaan si Arturo. Ang alam lang ng marami, hindi siya na-hospital. Walang CCTV. Walang reklamo. Ngunit sa ilalim ng isang lumang bodega sa labas ng bayan, isang lihim na silid ang binuksan. Isang kaong bakal ang nilinis, may laman na baril, kutsilyo, gadgets, at dokumento. Minsan na siyang kinilala sa syudad bilang matador, isang daerang kriminal, ngunit may sariling prinsipyo. Hindi siya pumatay ng inosente. Hindi siya nagpapabeya. Mula sa kanyang katahimikan, bumalik ang matador na nilimot na ng lahat. Kinabukasan, ginulantang ang bayan ng isang balita. Mayor Sebastian, natagpo ang wala ng buhay sa kanyang opisina. Walang senyales ng forced entry. Malinis, parang natulog lang. Walang alam ang mga tao kung paano nangyari. Walang fingerprints. Walang bakas. Tahimik si Arturo. Walang ipinahayag. Patuloy lang sa pagtahi ng sapatos na parang walang nangyari. Pero may bagong karatula sa plaza. Ospital ng bayan, itinataguyod ng konsensya, hindi ng panunuhol. At sa likod ng ospital na iyon, isang aninong patuloy na nagmamasid. Pagkalipas ng isang buwan mula nang mamatay si Mayor Sebastian, unti-unting lumamig ang issue. Tila normal na ulit ang lahat. Ang ospital ay sinimulan na rin ang pagtatayo sa utos ng pansamantalang OIC ng bayan. Marami ang natuwa, pero marami rin ang nanatiling tahimik sa takot dahil alam nilang hindi natural ang pagkamatay ng mayor. Isang investigador mula sa Maynila ang ipinadala, si Agent Rafa Alcaraz, isang mahusay pero tusong operatiba na kilala sa paghahanap ng mga invisible criminal. Mula sa mga dokumento sa opisina ng yumaong mayor, napansin niya ang kakaibang pangalan na palaging lumilitaw sa mga reklamo, Arturo A. Salazar. Sa kabilang banda, si Arturo ay tahimik lang sa kanyang sapateryang bukas tuwing umaga. Pero sa gabi, iba ang kanyang mundo. Mula sa mga natirang listahan ng mayor, nadiskubre niyang may mas mataas pang galame sa likod ng katiwalian, isang alyansa ng mga lokal na opisyal, negosyante, at dating kaibigan niya sa kriminal na mundo.
Pinakamataas sa mga ito, Congressman Raul Escudero, dating client ni Arturo noong siya ay bayarang anino pa. Ngayon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang politiko sa rehiyon. Sa opisina ni Escudero, isang bagong utos ang ibinaba, hanapin ang matador. Buhay man o patay. Ang inutusan, Catalino, Tino, Ramirez, isang brutal na assassin at dating partner ni Arturo, na ngayon bayarang tao ng gobyerno. Dati silang magkasangga, ngunit ngayon ay mortal na magkaaway. Si Catalino ay may lihim na galit kay Arturo dahil iniwan siya nito noon sa isang operasyon na muntik niyang ikamatay. Isang gabi, habang pauwi si Arturo mula sa pagtuturo ng self-defense sa mga kabataan, may napansin siyang anino sa bubungan. Mabilis ang kilos, tahimik, ngunit pamilyar. Hindi siya nagkamali. Tumalo ng isang lalaki, hamampas sa harapan niya. Si Catalino. Matagal kitang hinanap, tol, ani Tino, sabay ngisi. Na-miss mo ba ako? Sumiklab ang unang santukan, walang baril, walang kutsilyo. Laban ng magkaibigan noon na ngayon magkaaway. Sa gitna ng laban, isang babae ang pumagitna, attorney. Maribel Rosales, isang abogadang dating nagtanggol sa mga sindikato, pero ngayon may sarili ng layunin, ibagsak ang sistemang Sumire sa buhay ng kanyang kapatid na pinatay ng mga politikong buwaya. Si Maribel ang bagong kakampi ni Arturo. Alam niya ang takbo ng batas. Si Arturo naman, ang batas na hindi kayang abutin ng korte. Dumadalas ang gabi ng mga pagkawala. Isa-isang naglalaho ang mga taong nasa listahan ni Arturo. Ngunit ngayon, mas maingat siya. Hindi lang basta paghihiganti ang layunin niya, kundi ang pagpuksa sa buong ugat ng katiwalian. Sa Kongreso, nagkakagulo. Si Congressman Escudero ay halos hindi na lumalabas. Puno ng takot, ngunit hindi niya alam, may isang ahente ring papalapit na, si Agent Rafa, na unti-unting pinagdudugtong ang mga piraso ng misteryo. Sa isang pampublikong pagtitipon para sa proyektong pabahay, isang drone ang biglang lumipad. Mula rito, may lumabas na video, footage ng mga dating transaksyon ni Mayor Sebastian, Congressman Escudero, at iba pang opisyal, kasama ang pagbili ng boto. Nagkagulo ang mga tao. Isang hacker ang tumulong kay Arturo, isang batang kilala lamang sa pangalang Bite Kid mula sa Tondo. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may biglang sumabog. Tumamba ang bodyguard ni Escudero. Sumenya si Arturo mula sa bubungan. Isang putok lang ang narinig. Ngunit hindi sa congressman. Sa sarili niyang tauhan, si Escudero ay hindi pinatay ni Arturo. Sa halip, siya inilantad sa publiko, iniwan sa harap ng munisipyo na nakatali, may papel sa leeg. Ito ang bayad ng hindi natutong makinig. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Catalino ay galit na galit. Nasaktan ang kanyang pride. Isang lihim na video ang inilabas niya, ipinapakita ang isang operasyon ni Arturo noong siya ay bayarang kriminal pa. Mukha ni Arturo, pangalan, at mga biktima, lahat ibinunyag. Si Arturo ngayon isang wanted fugitive na. Sa isang tagong lugar, habang nag-uusap sina Arturo at Maribel, may pumuntang bata, duguan, hingal, takot. Si Bite Kid, hinuli nila. Si Tino, papatayin siya kung di ka magpakita. Tumahimik si Arturo. Ito na siguro ang huling laban, aniya. Pero hindi pa ang katapusan. At sa kadiliman ng gabi, muling naglakad ang matador, mas handa, mas mabangis, at mas determinado. Wanted na si Arturo sa buong bansa. Kumalat ang video na inilabas ni Catalino, mga dating target ni Arturo noong siya'y bayarang kriminal. Sa mata ng media, isa siyang mamamatay tao na nagkubli sa maskara ng katarungan. Pero sa mga mata ng mga residente ng Rodriguez at ilang mga biktima ng katiwalian, isa siyang bayani. Samantala, si Agent Rafa ay hindi na lang tagasunod ng batas. Ngayon tinimbang na niya kung sino ang tunay na kriminal. At sa puso niya, may tanong siyang di matanggal. Paano kung ang criminal, ang siyang nagtutuwid ng mali? Hawak na ng mga tauhan ni Catalino si Bite Kid, ang batang hacker na tumulong kay Arturo sa pagsiwalat ng mga lihim ng mga politiko. Tinorture, ininteroga, pero hindi nagsalita. Nasa iyo ang lahat ng password ng matador, ani ni Catalino. Isuko mo, baka makaligtas ka pa. Ngunit bago pa niya mapilit si Bite Kid, isang blackout ang nangyari sa buong pasilidad. Isang anino ang gumalaw sa kadiliman. Isang putok. Isang patalim. Matapos masagip si Bite Kid, dumiretso sina Arturo at Maribel sa kampo ng mga dating sundalong pinaalis sa serbisyo dahil sa pagtutol sa korupsyon. Kasama nila si Agent Rafa, na ngayoy tahimik na kakampi. Doon nila pinlano ang huling bulk zone ng paglilinis, isang sabayang operasyon laban sa mga natitirang galamay ng alyansa nina Sebastian, Escudero, at Catalino. Ang plano, patalsikan, ibunyag, at kung kinakailangan, patumbahin.
Dahil sa kaguluhang nangyayari sa rehiyon, bumisita ang Pangulo sa probinsya upang ipakita ang pagkilos ng gobyerno. Ngunit hindi niya alam, may ebidensya rin si Arturo na mag-uugnay sa kanya sa alyansa, isang lumang video na nagpapakita ng pag-aproba ng Pangulo sa pagbili ng boto noon. Ito na ang magiging alas nila. Ngunit may kapalit, buhay. Nagharap muli sina Arturo at Catelino, sa rooftop ng isang lumang gusali sa lungsod ng San Esteban. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng mga baril at taksil na alaala. Mali tayo noon, tol, ani ni Arturo. Pero mas mali ka ngayon. Tama ako, sagot ni Tino. Ako ang sumusunod sa utos. Ikaw ang tumalikod. Muli silang nagsagupaan. Sugatan. Pagod. Walang tinig kundi ang tunog ng ulan at kalabit ng gatilyo. Isang putok lang ang narinig. Natagpuan ng mga mamamahayag ang bangkay ni Catelino sa tuktok ng gusali. Sa tabi niya, isang sulat. Walang puwang ang taksil sa mundong ito. At walang Panginoon ang hustisya. Ang susunod na balita. Isang expose ang inilabas ng Anonymous Group. Lahat ng opisyal na sangkot sa alyansa ay binunyag. Ilan ay nagbitiw. Ilan ay biglang naglaho. Ilan ay pinasok ng mga awtoridad. Si Arturo ay hindi na muling nakita. May nagsasabing patay na siya. May nagsasabing nagtago. May mga taong nagsasabing nakita siya sa isang liblib na lugar sa Visayas na nagtuturo ng karpinterya sa mga kabataan. Ngunit isang gabi, sa bayan ng Rodriguez, may naligaw na lasing na nagnakaw sa isang tindahan. Kinabukasan, natagpuan siyang nakagapos sa plaza. May papel sa dibdib. May batas kahit sa dilim. Nagbukas ang ospital sa wakas. Pinangalanan ito bilang Ospital ng Matador, hindi sa parangal sa isang tao, kundi sa mga hindi pinangalanang boses ng konsensya. Sa gitna ng lobby ay isang rebeltong walang mukha, nakasuot ng sombrero at jacket. Sa paanan nito, nakaukit. Ang boto ay dangal. At ang dangal ay hindi na ibebenta.